in the industry, a former VP Sales and Training, an undergraduate of De La Salle University. He is also devout family man, a loving husband, a proud father of three. Today, he stands as one of I Am Worldwide Sapphire Elite Executive Hong Kong Travel Qualifier, at the same time the founder of the dynamic, fast-growing theme as Guardians. A man of purpose, discipline, and relentless commitment to empowering others. Please help me welcome the next icon of I Am Worldwide mentor, El Magnifico AJ Liao. Pero bago ang lahat, watch this video. I'm going all the way, and I'm going, yeah, my blood is rebel. I'm going all the way, I'm going to another level. To another level. All right. Welcome, Mentor EJ. Palakpakan natin si Mentor AJ Liao. Hello. Hi, amazing morning. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Thank you for that introduction, Mentor Joffrey. Yan, nakakatuwa namang makakita ng mga magagandang lalaki at magagandang mga babae dito sa screen natin. Hello po. Isang napakagandang gabi po sa inyong lahat. First thing first, I just want to, of course, acknowledge ang ating butihing training director, Mentor TJ Villanueva. At first, when he told me na mag-share nga daw ako sa inyo pong prestigious team, Team Victory, sa totoo lang, di ko alam kung seryoso siya, no? Kasi para sa isang taong katulad ko na mapagbigyan niya at mabigyan niya ng pagkakataon na makapagbigay ng kaunting eksperyensya kung paano po natin ginawa. Bagamat bago pa naman tayo dito sa ating kumpanya, I feel so honored, no? Dahil, of course, bibigyan niyo ng panahon, ng konting oras para kami po yung mapakinggan. Sana po, I do hope and pray na at the end of this discussion, I will be able to impart something na relevant and magsilbi po siyang inspirasyon po sa inyo. So magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, gusto ko lang po munang makita at ma-feel po kayo. Ayan. So some of you guys are familiar na familiar po ako. Nakikita ko po sa office. May mga iba po sa inyo. Hindi pa masyado, but I do hope na makita ko rin po kayo sa opisina, no? Ayan, hello. Ayan. Meron tayo dito, James, Norman, CJ, mga naka-off cam pa. Ano to? Althea, ganda naman ng pangalan ni Ma'am. Cordova. Genesis, wow, okay. James, Roland, oh, kilala ko to, itong very powerful couple. Of course, si Sir Gani, nandito ka na naman. Ayan, nakakatuwa ka naman, sir. Ayan, si Ma'am Jessa, Elaine, hello. Ayan, so marami sa inyo naka-off cam, no? Ayan, CJ, Jen Boston, wow. Hello, Rosalina, Ma'am Orchid. Hello, yan. Ganda ng pangalan ni Ma'am. Si Kel, yan. Ang galing yan. Ano yan, Ma'am? Suot-suot mo talaga yan, Ma'am? Oh, Catherine, of course. Sino pa ba dito? Marisa and everyone else. Hello. Isang napakagandang gabi po sa inyo. Hello from Abu Dhabi. Okay, sige. Game, simulan po natin to. So, para alam ko lang po na in sync po tayo lahat, can we all type victory dito po sa chat box natin? So, it could give me cue na game na po tayo at handa na makinig. Alam niyo po yung victory, malapit po sa akin yan. Kahit hindi niyo tinatanong, ikukwento ko lang. Naging pangalan din ng once ng organization ko yan, Team Victory. So, siguro kahit papaano, mapantayan ko man lang yung isip ni Mentor TJ. Kasi yung kagwapuhan niya, hindi ko mapantayan talaga eh. Lamang sobra sa akin ng maraming paliguyan. So, kahit man lang dun sa konting pag-iisip, makahabol tayo ng konti, 'di ba? So, kaya natuwa ako nung pangalan niya dito, Team Victory, 'di ba? So, sige, game po tayo, simulan po natin. So, am I allowed to share my slide? Okay, good. Okay, ito po. Sige, game. So, I was told to give some sharing about kung paano po ba tayo nagsimula po dito sa negosyong natin na ginagawa right now. But I also prepared something here para po makilala nyo rin po ako, ano? Yan, kasi baka nagtataka kayo, sino ba tong singkit na to na
nasa harapan ko, bakit ba to pinatawag ni Mentor TJ? Samantalang hindi naman po ito ruby or emerald or lalong-lalo hindi pa siya diamond pero grabe naman no. Ang lakas naman makapag-claim ng next MLM or IM icon. I believe kasi in power of manifestation, no? And at the same time, alam mo yun, the power of declaration. Kaya as early as now, I am declaring that it may sound na parang uh, too proud, too boastful. Pero in my heart, I believe and I pray and I manifest that I will become one day katulad din ni Mentor TJ na maging Diamond Mentor. 'Di ba? Dapat lahat tayo may ganung pong klaseng mentalidad. 'Di ba? Kasi kung if you want to have something or achieve something, hindi po natin dapat itinatago o pinagdadamot. Dapat po, yan po talaga ay pinagmamalaki, ina-achieve natin, tina-target natin, at wini-work out po natin yan day in, day out, hanggang sa marating po natin yung araw na tagumpay na yan. So, sige, game, simulan po natin. So, um, ay pinangalanan ko po yung aking share po ngayon from, ito po, no? Ito po yung ating From Me to We. Yan. So para makilala nyo lang po ako ng konti, gusto ko lamang po magkwento ng konting background. Una, paano po ako na-introduce sa gatong negosyo? Sa hindi po mga nagtatanong, I've been in this kind of business for more than 2 decades. I am already 38 years old, turning 39 next year, next year, next month. Pero can you imagine, more than half of my life has been dedicated in this kind of industry. Bata pa lang po ako, namulat na po ako sa gatong negosyo. Bata pa lang po ako, mataas na akong mangarap. Gusto ko, sabi ko sa tatay ko na, pa, gusto ko maging milyonaryo, gusto ko maging mayaman, ano ba yung mga kailangan gawin? Hanggang sa nagkaroon na ng iba't ibang klaseng dagok, pagsubok, at challenges na dumating sa buhay natin. But God is good kasi dinala niya tayo sa isang industriya na hindi lang matutulungan ng ating sarili, kundi matutulungan ng napakaraming tao. So I think for some, medyo narinig na tong kwento ko, pero siguro ano lang muna, sit back, relax, and enjoy, and listen again. Andito si Men's Carl. Hello? Are you driving or something? Ingat ha. Okay, sige, game. So, simulan po natin. Alam niyo po ako, medyo kilala po tayo ni Mentor TJ, nagkakasama po kami, lalo na ng mga bata po tayo. Marami pong hindi maniwala, pero ako po ay nagsimula sa gatong negosyo na talagang wala rin pong alam. Walang-wala rin po akong alam, no? I was a student during that time from De La Salle University. Ang course ko po is Management of Financial Institute, no? So, finance, more on siguro pera-pera, mukha tayong pera, mahilig tayo magbilang ng pera. No? Pero unfortunately, I was able to finish my college degree, no? Kasi po nagkasakit po ang aking magulang at bilang panganay na anak, I need to help out and to stand up sa family po natin. So, ito po ako, yan, Mentor TJ, baka naalala mo, ganito yung itsura natin, di ba? So, medyo dumami na yung putong buhok natin. Si Mentor TJ lang yung hindi nagbago itsura, hanggang ngayon, gwapo pa rin. So, I'm a college dropout. Once upon a time, I'm a college dropout. Um, hindi dahil sa tamad tayo o hindi dahil sa ayaw natin mag-aral, no? Mahilig tayo mag-aral, kaya lang yung pag-aaral ayaw sa atin. Tatlo kami magkakapatid, pero yung sumunod sa akin, no, yung pangalawa, matalino kasi yun eh. So, nung siya ay mag-aaral na ng college, it's a no-brainer, it's common sense dictate na ako na lang muna mag-sacrifice. And sa pamilya kasi, sa Chinese culture, kapag panganay ka, it is already given na talagang kailangan mo mag-step up para sa pamilya. No? So parang ano ako noon, kumbaga alam ko kagad na ang role ko will be one of the breadwinners, especially that hindi ako galing sa mayamang pamilya. Hindi porket singkit ay marami agad pera. At hindi rin ibig sabihin na malaki ang mata ay walang pera, di ba? So kanya-kanya pa rin yan, no? Kanya-kanya parang destiny and journey yan sa buhay. So at the tender age of 18 years old, maaga kong nakita kung gaano kahalaga na dapat panapangalagaan ng kalusugan because I saw it in my own eyes sa aking ama. No, yung father ko kasi at mother ko medyo mahaba or malaki yung agwat nila, no? 15 years yung kanilang agwat. So growing up, medyo I have two-in-one situation. May tatay na ako, may lolo pa. Pero yun nga, maaga siyang nagkaroon ng sakit o maaga siyang tinamaan ng karamdaman, no? 18 anyos ako. I was playing basketball when I received a text saying na, "Jo anak, may pangalan ko kasi sa school, sa bahay is Jojo. Jo anak, umuwi ka na, si Papa sinugod sa ospital." And grabe yung pakiramdam ko na yon, no? So I was playing basketball, pagtingin ko sa phone ko, daming missed call ng mother ko, yun nga, may nangyari ng hindi maganda sa bahay.
So with a heavy heart, I don't have any choice but to step out and become the pillar of our family. So kahit wala akong idea, wala akong background, kailangan kong mag-step up para sa pamilya. Akala ko kasi dati, basta malakas ang loob mo, gandang lalaki, pwede na umasenso, no? Hindi pala, no? Bakit? Una-una, magtatrabaho ka, ang daming hinihingi, ang daming requirements, diploma, wala nga ako noon. Tapos kailangan may experience ka. So talagang medyo nahirapan tayo, no? Maraming mga pinto tayong pinasok, pero most of it ay sarado. Mabuti na lang merong isang industriya na nagbigay ng daan sa atin. At doon ko po nakilala ang mundo ng sales. Ayan. So wag po kayong magulat. Hindi po yan boy band. Hindi po yan SB19. Yan po ang nauna pa po sa SB19. Ayan po kami nila mentor TJ po ninyo, no? At Press AM. No? So kami po yan. Actually, 20 years ago magkakasama na po kami. Nagkaroon kami na kanya-kanyang direksyon sa buhay, but God is so good. At ngayon po kami po ay kumpletong muli, 'di ba? Ito po kami, yan, si Press, MJ, Kuya Drex, me, myself and I, si Mentor TJ at si Mentor Arnold, kung kilala niyo po, no, yung ating branch manager from Cebu. So, kami po yung lima dati magkakasama. Alam niyo po, matindi rin yung pinagdaanan po naming lima. Kung babalikan ko nga minsan, kung may pagkakataon minsan mag-reminisce sa mga bagay-bagay, grabe po yung mga pinagdaanan ng mentor po ninyo. Alam niyo, sa totoo lang po, siguro if hindi niyo pa masyado nakikilala si Mentor TJ, pero napakaswerte po ninyo na meron po kayong isang Mentor TJ na ganyan pong namumuno sa inyo. Napakatyaga, napakasipag po niyan. Bata pa lang po kami, talaga po madiskarte na po itong taong to. I remember kahit lumalabas kami, walang pamasahe, o lumalabas kami, talagang di namin alam what's going to happen within our day. Pero hindi kami pumapayag na may araw na wala kaming gagawin. No? Ganun din po kami na train siguro or hinubog ng ating mahal na presidente ngayon, di ba? Ang ating President AM. So yan, medyo matagal-tagal na rin po kami magkakilala, kaya naman po hindi po naging mahirap na magdesisyon to be part of this company, of course. So anyway, kwento ko lang po muna, little bit of background. By the way, bubusin na lang po ako ng konti ah. Ito po mga papakita ko mga pictures, especially that these are recorded. Hindi po ito para ipagmalaki, ipagmayabang. Ito po ay kinikwento lamang dahil ito po ay bahagi po ng aking storya. At gusto ko lamang po ito ikwento sa inyo para mas makilala niyo po ako, para mas maunawaan at maintindihan niyo po ako, saan po ako nanggagaling, doon po sa aking mga bagay na ituturo at ibabahagi po sa inyo. Malinaw po tayo doon ha? Alright. So ayan. So ako po ay nagsimula sa gatong negosyo. Katulad din po ng karamihan ay wala pong alam. Clueless. Ay, hindi ko alam anong gagawin ko. 'Di ba? Meron ba dito pagpasok agad, alam kagad, magaling kagad. Yung tipong pagtrabaho, paglabas niya. Mentor, kaya ko na mag-present. Mentor, ito na kagad yung mga guests. 'Di ba? So I'm sure lahat tayo dito are nangangapa, nandun din natatakot, may konting duda, takot. Katulad nyo rin po ako. But if there's one thing na pinagsikapan at talagang pinanghawakan ko po during my network marketing career up to this moment, ay kung meron mang one word na mapapaliwanag, ito po yung determination. No? I was really determined to achieve something. No? Marami ako mga experience within those 20 years. Actually, naging party pa nga ako ng SAD. Alam niyo po yung SAD? Ito po yung biro-biruan natin sa industriya na samahan ng abandonadong townline. Pero looking back sa aking nangyaring career or journey up to now, I realize na lahat talaga ng bagay may purpose. No? Yung pala ay naging dahilan para mas lalo akong tumibay kasi kung meron akong laging mentor o malaking organisasyon na aasahan at sasamahan, baka hindi ko mailabas yung totoong potential ko. So what I'm trying to say, kayo po sa Team Victory, napakaswerte po ninyo at meron po kayong napakagandang programa at gagaling po ng mga mentors na namumuno po sa inyo. Napakaswerte po ninyo. But if you feel that you are being left out or nasa malayong lugar ka o nasa probinsya, nasa ibang bansa, like just kanina may nabasa ako from Abu Dhabi, don't ever feel na naiiwan ka. Minsan, kailangan nilalagay ka sa sitwasyon para mapilitan kang mag-step out at may labas yung totoong galing mo at malabas yung totoong potential mo. Okay? So, anyway, ayan, no? So, nagsimula po tayo, very young age, 20, 21 years old. Ito po yung mga nangyayari sa akin. Hindi ko na po para isa-isahin, no? Dahil this is part of the past. So, ayan po, nagkaroon din po ako. Of course, I am a father of three, together with my lovely wife. Ito po yung isang
pinaka nagpapatibay ng pundasyon at ng pagpapatibay po ng aking pagkalalaki. Ang nag-iisa ko pong asawa, nandyan may tatlo po kaming anak. So as undeniably good ang buhay po namin ng mga panahon po na yon, pero marami din po mga challenges na dumating sa buhay po natin. No? Isa nga po dyan na I lost a staggering amount of 10 million pesos, no, in this sabihin natin investment or whatever reason negosyo, 'di ba? So grabe din talaga pala, no, pagka hindi ka rin pala marunong maghawak at nagpabaya ka ng konti, medyo malaki talaga yung dagok at tapik sa atin. At hindi lang po 'yun, we found out that two of our kids are diagnosed with ASD or autism spectrum disorder. And 3 years ago, to 2022, no? 2022, yeah. I lost my father, which yun po yung pinaka dahilan o pillar bakit po talaga ako nagsimula sa ganitong industriya. But mabuti na lang, nandiyan pa rin ang aking asawa at mga anak na nagbigay sa akin ng lakas para magpatuloy, 'di ba? At paglaban pa rin po ito. So, kaya naman po ngayon, nasa harapan niya rin po tayo at napakaswerte po natin at meron po ginawa ang Panginoon na isang kumpanya sa mamamagitan po ng mga BODs po natin na ginamit po nila upang makapagbigay po sa atin ng napakagandang oportunidad na hinahanap-hanap po natin. Siguro ito medyo off topic lang ng konti. Sa mahigit 20 years, I'm sure Mentor TJ will agree with me na ang dami na po namin na pagdaanan. We experience a company owner na, alam mo yon, may puso pero walang pera. 'Di ba? May owner na may pera pero walang puso, hindi naiintindihan yung mga tao sa field. Pinakamahirap yung wala nang pera, wala pang puso, no? So, napakaswerte natin sa IAM Worldwide because yung una-una nagli-lead sa atin, sabi nga, it is well-funded. Pagpasok ko, may nakita ko yung video na piniplay, yung mga iba't ibang network leaders. May nag-share doon na ang dahilan nila bakit they chose IAM Worldwide is because we are well-funded. Hindi lang funded na pera, kundi yung foundation natin malalim sa misyon ng ating presidente at mga BODs. So kaya naniniwala ako lalong binibless yung ating kumpanya. Anyway, so much with that. Let me proceed with my particular topic na. So guys, are you ready? Okay, so game. So gusto ko lang po magbahagi ng tatlong bagay para po medyo mabigyan po kayo ng konting inspirasyon kung paano po kami nagsimula. Alam niyo po, ang kwento ko po dito sa I Am Worldwide, I'll be honest and pretty frank with you guys, hindi po naging madali. Kahit sabihin natin matagal na po ako sa ganitong industriya, kahit sabihin within experience, medyo matagal marami na, pero every journey or every company, iba pa rin po yan. Ibang-iba pa rin po yan. So, hindi naman po ako tatalon mula sa ibang bundok, papuntang panibagong bundok. I need to go down and start from the bottom. At hindi po madali po yun because kailangan mo mag-adapt, kailangan mong aralin yung programa, sistema, syempre, ng kumpanya. At sa mga nakakaintindi sa akin, especially I can see the crowd, marami din po sa inyo are galing na rin po or may background po sa ganitong business. Minsan, di ba, meron tayong tendency na dala-dala pa natin yung dating pag-uugali, daling sistema, daming pag-iisip. Pag hindi tayo marunong mag-adapt or pag hindi tayo marunong mag-isang tabi muna, hindi ko naman sinasabing alisin niyo yung mga natutunan or nalalaman ninyo. Pero if you cannot empty your cup, might as well get another cup na lang para mas may karoon ka pa ng panibagong kaalaman, 'di ba? So when we started with I Am Worldwide, ganun po yung ginawa ko. No? So talagang pinakinggan ko, inaral ko, pinakiramdaman ko yung sistema, yung programa, kung paano po ginagawa ng mga top mentors dito. Yan, kay Mentor TJ, lagi akong lumalapit dyan, lagi ako nagtatanong dyan. Up to this point, nilalapitan ko pa rin po ang Mentor TJ ninyo. Kaya kung kayo po, hindi nyo po ginagamit, minamaximize si Mentor TJ at marami pang mga mentors natin sa team, nako po, you are missing out. Kasi ang dami mga mentors ng iba't ibang team ang lumalapit sa mga mentor ninyo, ang nangangarap at naiinggit na merong karoon ng sariling mentor na katulad po ninyo. 'Di ba? So I strongly suggest that you maximize and utilize your team and your organization. So game, let's start. Can I see those people? Yan, may mga heart button tayo. Sige, game. Ayan. Ito pala tayo. So much with that. Ayan. Okay, so sa tatlong bagay na una ko pong gustong ibahagi, ano pong ginawa natin, paano po tayo sabihin natin kahit papaano nakapagsimula dito sa I Am Worldwide. Lahat po ng mga dati kong nalalaman, mga bagay na ito na hindi lang po ako at sa sarili ko pong organisasyon,
is inayos po namin at nagkaroon po kami ng tinatawag mindset reset. Ang story ko po sa ganitong negosyo, background ko po, one man army ako eh. One-man team army ako eh. Sanay ako sumabak sa gera na ako mag-isa. Alam mo yon. Pero I realized over the years na yun din pala yung nagiging dahilan kung bakit nagiging mabagal o pumipigil sa akin to really reach yung full potential ng growth ng organization. Especially with I Am Worldwide, nakita ko na dito, hindi lang pa sa pagalingan. 'Di ba? Kailangan yung collaboration at yung bawat isa nagtutulong-tulong, nagtutulungan. Kaya ito po ang gusto ko pong unang ibahagi sa inyo is magkaroon po tayo ng tinatawag nating mindset reset. From Anong ibig ko sabihin? From taga-sabay to taga-hila. Gusto natin yung team victory at yung mga mentors pa natin, we bring it into higher, greater heights or another level. Si Mentor TJ, Diamond na, but we're not going to stop there. 'Di ba? Of course, yan, si Mentor Geoffrey, si Mentor Catherine, o mag-rank up, si Mentor Arnold, si Mentor Elaine, 'di ba? Mentor Ossie, at marami pang iba. 'Di ba? Yun po yung gusto natin eh. 'Di ba? Hindi po tayo titigil dahil meron lamang po na-achieve yung team po natin at a certain level. Gusto po natin everybody will reach that another level. So, we need to have that mindset reset. Shift from being a follower to builder mindset. Tinuro ko po or in-impart ko po sa team po natin na dito, hindi lamang po si mentor yung magaling. Lahat po tayo dito, we have our own key roles na pwede nating maitulong sa organization. Tama? At the same time, as early as now, I'm telling you na dito po, ang pag-asenso pa rin po natin, bagamat mayroong collaboration, bagamat mayroong pagtutulungan, kailangan din po, tayo pa rin po yung gagawa ng part po natin. Hindi trabaho ng upline yung success natin. Sabi ko nga, we can walk with you, but we cannot walk it for you. No? Tulong-tulong tayo dito, sabay-sabay tayo asenso, pero kailangan mo rin gawin yung part mo. Kasi nakikita ko si Mentor TJ, napakasipag. Yung umaga ginagawang gabi, gabi ginagawang umaga. Pero kung siya lang yung magsisipag, 'di ba? I'm sure siya may mararating. Pero ang tanong, paano yung buong the rest of the organization? Kung gusto natin makasabay, sumunod, hindi lang tayo pwedeng basta sumabay lang. Kailangan maging tagahila, tagabitbit din tayo. Ano ba yung pwede mo ring may offer sa organization, sa team? 'Di ba? Hindi kasi pwedeng lagi nag-aantay lang tayo ng suporta, ng kumpas ng mentor, ng upline. Kailangan tayo rin mismo magkaroon tayo ng kusa. Kung hihintayin mo yung suporta, kung hihintayin mo yung mga taong tutulak sa'yo, eh hindi ka talaga basta-basta makakabante lang. Kailangan meron ka rin talagang sarili mong kusa. No? Sa mga taong desidido, sa mga taong committed na umasenso sa buhay, ito yung isa sa mga kailangan po ninyong maunawaan at maintindihan as early as now. No? Hindi po trabaho ng mentor, ng upline, yung success natin, pero makakatulong po sila. Basta gawin mo rin yung part mo. Leaders are born through pressure, not comfort. Minsan, nandyan si mentor, kinakamusta ka. Sa sobrang kulit ni mentor, feeling mo, lagi ka lang inaaraw-araw. Parang ikaw na lang lagi. Ikaw yung apple of the eye. Alam mo, i-treasure mo yan. Maswerte ka na merong mentor, na merong ganong pagmamalasakit na nagbibigay ng oras para ikaw ay kamustahin. Alam nyo ba na napakahirap na walang proper nag-guide, nagkakamusta? 'Di ba? Sabi ko nga sa team ko, alam nyo, kayo, lagi kayong kinakamusta ng mentors. Lagi kayong kinakamusta ng team. Samantalang kayo ba, ni minsan, nasubukan na ba ninyong tanungin at kamustahin ang mga mentors o mga uplines kung kamusta na sila? Kung mayroon din silang mga pinagdadaanan, kung mayroon din silang mga bagay na iniinda, 'di ba? Because normally, hindi nyo makikita because mentors, leaders are born that way eh. Kumbaga, papakita nila malakas, strong sila kasi kailangan nila because especially kayo po yung, sila yung tinitignan ng team. Pero minsan lang, subukan nyo pong kamustahin din sila. Subukan nyo lang din pong mag-send ng encouragement sa mentor po ninyo. They will appreciate it. Maniwala po kayo sa atin. 'Di ba? Your team reflects your personal hunger. Baka isa po sa na-realize ko rin sa sarili ko, sa tagal ko sa gatong negosyo, kaya ko pa ba? Nandun pa ba yung appetite, yung gigil ko? Because aaminin ko sa inyo, there was a point na dumating din po ako na pinagdudahan ko rin po yung aking sarili. Napagod din po ako. But ang galing po ng I Am Worldwide, meron po siyang napakagandang programa na kahit saan ka pa galing, ano pang experience mo, background mo, bago, luma, veterano,
o kaya sabihin natin may narating ka na sa gatong negosyo, pag naunawaan mo yung pinaka punot dulo ng misyon at kaganda yung kumpanya natin, kung gaano ka-generous yung may-ari, kung gaano katibay yung compensation plan, lahat talaga ng mga enerhiya, lahat ng cell sa buong katawan mo, manginginig, talagang makukuryente at talagang gigising lahat yung buong pangarap mo. Yun po yung nangyari sa akin dito. There was a point I was driving, sabi natin, one of my dream car. Pero for whatever reason, hindi po natin nakuha, no? For whatever reason, nawalan ako ng gana sa mga sports car na ganyan. Pero nung pagpasok ko po dito sa IAM Worldwide, na nakita ko, grabe po yung mga resulta ng mga tao dito, kinilig ako ulit. Na nung balik ulit yung gigil ko at sinabi ko sa sarili ko na, kaya ko rin. Gusto ko rin yan. Gusto ko rin magkaroon ng ganyan. 'Di ba? So kailangan kasi maramdaman nyo rin po yan. Kailangan kayo rin po mismo maunawaan at maintindihan nyo rin po na lahat ng bagay na to ay kailangan din po sa inyo rin magsimula. No? Kung walang gumagalaw sa team, 'di ba? Kung ikaw pa lang mag-isa, baka ikaw pa talaga yung kinakailangan mo ng gumalaw. No, sa organization natin para mas lalong bumilis, huwag mo muna rin tignan yung mga ibang tao. Tignan mo muna yung sarili mo. What you can do sa organization. So again, no, we need to have that mindset reset from being taga-sabay lang sa taging tagahila. Kasi of course, sa umpisa, magiging follower muna tayo, pero hindi pwedeng follower ka lang lagi eh. You need to transform to being a leader at your own pace, at your own right. Okay? So number two, I want to share is you need to be aligned with the vision ng organization o ng team. 'Di ba? Si Mentor TJ, pagka mini-meeting kayo or meron kayong mga ganitong klase mga system and program, 'di ba? Nagbibigay siya ng mga forecast niya o yung mga bagay na gagawin niya. So maganda po 'yan na wala ding tataliwas. Susunod po tayo at gagabay. Ako sabi ko sa team ko, tulungan po yung mga tao magpapasakop, yung mga magsasubmit. Kasi pag yung mga tao na hindi marunong sumabay at makinig, mahihirapan po yung pinaka-leader, gaano man ito kagaling. Reminder, we don't grow by chance, we grow by choice. Kung gusto mong umasenso at nakikita mo na si I Am Worldwide ang tutulong at mag-guide sa'yo, 'di ba? Kailangan be a role team player as well, no? Kailangan kung ano yung kumpas ni Mentor TJ and other mentors, sabay tayo, tulong tayo, suporta tayo, ibigay natin kung ano yung mga magagawa natin. Sabi ko sa team ko, guys, parang ano, 'di ba? Mga typical Filipino, kung paano tayo mag-isip. Madalas, tulad ngayon, I do hope pala guys na maayos po kayo. You are safe and dry. Wala pong baha sa mga lugar ninyo at sampun na inyong pamilya. I do hope that you are mga ligtas po kayo, no? Tulad ngayon, 'di ba? Maraming mga tao nagrereklamo sa gobyerno, 'di ba? Ano ba naman gobyerno na 'yan? Walang ginagawa. Ano ba tong City Hall mayor namin? Ano ba? Baha na sa lugar na 'to. Alam mo, kahit sino-sino pang manalo po mga politikong uupo dyan, at the end of the day, hindi rin talaga kaya ng government at hindi natin pwedeng asa lang sa government lahat ng mga bagay na gusto nating mangyari at makita sa bansa natin. Ako, more than ang mentality ko na pinapasok ko sa organization, more than ano ba maitutulong sa akin ng team? 'Di ba? Aside from ano maitutulong sa akin ng team, it's also ano rin ba ang maitutulong mo at magiging ambag mo sa organization para pare-parehas tayong umangat at bumilis. Nakuha pa ba ninyo? No? So, kailangan kasi yun eh, na pagka ang isang organization, iisa yung galaw, iisa yung takbo, nagiging mabilis yung bawat direksyon na gusto nating tahakin. Ayan. Okay? So, for example, when it comes to team activity, 'di ba? Minsan, nakakatawa, no? Every Friday, Saturday, kumukuha tayo ng ano, ng income ng cheque. 'Di ba? Meron ba rito yung pumipila sa office, kukuha ka ng cheque, nagtatanong ka, "May cheque po ba ako?" Lakas ng loob mo magtanong ng cheque, no? Pero wala ka pa palang ambag, wala ka pa palang kung wala ka pa palang production for that particular week. Tandaan nyo ha, sabi nga po sa atin, sabi ko sa team ko, yung cheque mo ngayong linggo, hindi yan nagkaroon dahil tinabaho mo yan ngayong linggo. Tinabaho mo yan nung nakaraan. Ibig sabihin, kaya wala kang cheque ngayong linggo because last week, wala kang ginawa. 'Di ba? Wala kang tinabaho. So kung this week, wala kang tinatrabaho at wala kang ginagawa, wala kang activity, hindi ka nagiging productive, huwag kang mag-expect sa darating na next week, may cheque tayo makukuha. 'Di ba? Kasi simple lang naman ang tanungan natin sa organization eh. O guys, mens, anong commitment mo this week? 'Di ba? Anong gagawin mo? Anong activity mo?
Anong support ang kaya mong maibigay sa organization? 'Di ba? Ano ibig ko sabihin, guys? Una, hindi ka lang maging pasoy, nakakatulong ka na. Pero syempre hindi naman sapat 'yun. Ang gusto natin dito pare-parehas tayong umasenso, umangat. So anong punto ko? Kailangan makita din 'yan in terms of your action, in terms of your willingness to really do your part. Ilan ba yung nakakausap mo? Ilan ba yung nare-reach out mo? 'Di ba? Ako sa team ko po, sinasabi ko sa kanila, okay, meron po kaming iba't ibang klaseng approach, no? Meron akong tinatawag na fast module and smart module o yung product approach and business approach. 'Di ba? Merong way na direct na talaga, negosyo pag-usapan. Meron talaga, and which is dito very common in IM Worldwide, yung product approach kasi napakaganda ng product natin. So kunwari, yung tao, hindi mo makuha sa direct business approach. Hindi mo rin makuha sa product approach. Kumbaga, yung mga ways or strategic ways, paano mo siya pwede makausap by introducing the product. 'Di ba? Huwag ka pumayag. Imagine mo, hindi mo na nga naimbitahan, hindi mo na nga nakausap, tapos hindi mo pa mabentahan. Paano na yung negosyo natin? Kailangan panggigilan nyo rin po kasi ito. Kailangan talagang you do this business intentionally. Okay? Pwede bang lahat po kayo mag-type po sa chat box? Can you type intentionally? I am worldwide, let's do the business, let's win as one intentionally. Okay? Kailangan gawin po natin yung part po natin. Okay? So, ganun din po dito, no? Yung team po natin, mahahalin tulad ko siya sa gear, okay? Kunwari, sa sasakyan. 'Di ba? Kahit napakaganda ng sasakyan, ang lakas ng horsepower, ang ganda ng makina, ang galing ng mamaneho, pero pag merong isa diyan may sira or kunwari, yung isang gulong mo flat, as simple as that. O kaya yung isang oil ng makina kulang, hindi kumpleto, it will not work. Kahit gagaano pa kalakas yung makina, gaano siya ka-powerful, katulin, 'di ba? Kung hindi gagalaw yung isa o merong diferensya yung isa, apektado yung buong system, yung buong program. So, I do hope here in Victory, here in Team Victory, na kayo po ay tumutulong, no? Ginagawa niyo po yun rin yung part ng bawat isa. Sabi ko nga, we are only as strong as our weakest link. Ulitin ko po Ulitin ko po. We are as strong as our weakest link. Ang basehan po na para masabi nating maging malakas ang team natin, hindi dun sa taong pinakamalakas. Bakit si Mentor TJ kahit na diamond na siya pa rin yung pinakamasipag sa organization? Bakit si Mentor TJ kahit naka-sports car na siya? Grabe na yung resulta. Day in, day out, nagtatrabaho, lumalabas, naghahanap ng market. Kasi hindi pa siya tapos. The job is not yet finished. 'Di ba? Siya pa lang yung successful o siya pa lang diamond. 'Di ba? Gusto niya sa buong victory, dumami o mas marami, if not all, unti-unti madagdagan pa yung inyo pong mga diamond mentors. The question is, ano may itutulong mo dun sa team para mangyari yon? Nakuha pa ba ninyo, guys? Hello? Ayan. Okay? So, kasi can you imagine, no? Pagka taliwas kayo ng iba't ibang kilos ninyo, hindi po mararamdaman yan eh. Kumbaga, ang gusto ng lahat, forward. Ikaw naman, backward. Or at all, hindi ka gumagalaw, naging pabigat ka, no? Naging angkla ka. 'Di ba? Kahit lahat sila umaabante, babagal. Bakit? Kasi may nagpapabigat. So, do your part, guys. Do your part. Do your part diligently. Trabahuin po natin to as one organization. 'Di ba? Para ka nakikipaghilahan sa rope. 'Di ba? Subukan mo para ka nakikipag-tug of war, ganun si mentor ba sa inyo nakikipaghilahan araw-araw, 'di ba? Sa mga leaders ko, guys, grabe, araw-araw 'yan makikipaghilahan tayo sa mga members natin kasi ang daming kalaban sa labas. Sinong kalaban natin sa labas? Yung mga negative, yung mga taong tumigil maniwala sa ganitong industriya, yung mga taong hindi naniniwala sa ganitong industriya. Hindi lang po yun, marami pang kalaban. Ano yung kalaban? Yung mga other businesses na pwede nilang maisipang gawin. Hindi lang po scam, hindi lang po kung ano-ano mga ibang companies ang kalaban, marami po yan. Kaya araw-araw makikipaghilahan tayo. Kung hindi ka tutulong makipaghilahan o humila, medyo babagal at hihina po yan. 'Di ba? At worst, mapuputol po yan. Okay? So, yan. Walang great leader na mag-isa eh. 'Di ba? Maituturing na malaki ang maganda ang ambag ng isang organisasyon, basehan yan sa team. 'Di ba? For example, Mentor TJ, sobrang namimiss na nga namin si Mentor TJ kasi recently, I think nasa ano siya, nasa IM Antipolo.
Kami po, karamihan po sa amin ay nagsisentering po sa IM Green Hills sa Office 2. 'Di ba? Kayo po ba kapag si Mentor TJ ang naging speaker kahit saan siyang opisina, pinapakita po ba natin yung puwersa natin? Sinusuportahan po ba natin? Ako naniniwala dito sa Team Victory, marami po ako makakausap dito, makaka-relate. Lalo na po ako, nasanay po ako dun sa talagang traditional, conventional way of doing business. Kumbaga talagang ano tayo, on-site talaga tayo, offliner tayo. Yes, we acknowledge kung gaano kadali at gaano kaganda yung pagiging, yung dito sa online, yung through Zoom. Pero iba pa rin yung pakiramdam eh. Yung network building, it's about really relationship sa tao. Kaya I do hope pagka may mga activity po yung inyo pong team sa opisina or even sa company, pakita po tayo show of force. Pakita po tayo ng suporta kay Mentor TJ. Pag siya po yung speaker o pag nagpatawag po si Mentor, punta tayo. 'Di ba? Hindi, Mentor, meron naman pong ano eh, meron naman pong Zoom eh. Guys, maniwala ka sa akin, iba po yung may bibigay mong effort, tulong, suporta kapag mas nakita ka na dyan physical kaysa via Zoom lang. Of course, we appreciate that. Pero try to be more present. Ang tawag ko po sa team namin dyan is yung app na always present, never absent. 'Di ba? Meron akong pinapatupad sa team namin na tinatawag kong app na Ayono. Ano yung app na Ayono? Always present, never absent. Always online, never offline. No? So yan, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, we need to go as a team. 'Di ba? So, alam niyo po si Mentor TJ, pagka nagkakaroon kami ng pagkakataong upuan, bukang bibig pa rin po niya yung team po ninyo. Kahit na narating pa na po niya yung isa sa mga pangarap niya, 'di ba? Mine-mention niya yan sa amin kapag kami po ay o pag siya po ay naiimbitahan po namin na magsalita, 'di ba? Sa aming organisasyon. Talagang sinasabi niya, mangiyak-ngayak nga siya na kinikwento kung gaano kahirap niya pinagdaanan kunin yung diamond. O kamusta guys? Yung pagiging diamond mentor ba ni TJ, may ambag ka? Sana naman meron na. 'Di ba? Para pag pinakilala mo si Mentor DJ, yung mentor namin diamond na ramdam mo. Bakit? Kasi alam mo kahit papaano may ambag ka. Tama ba ako? Okay? And then lastly, okay, action check. Results mirror results. 'Di ba? Anong ibig ko sabihin? Anong output mo? Kamusta ba yung input mo? Bago ka maghanap ng output, 'di ba? Ay ano ba yung mga input mo? Iba kasi dito, inuuna kagad yung takot, yung duda, ayaw agad, suko agad, konting hirap pa lang. Hindi pa talaga niya ginagaling at binibigay ng todo. Kamusta naman? 'Di ba? Kailangan kasi yung negosyo natin, intindihin po natin, ayusin po natin, bigyan natin siya ng oras. Bigyan natin ng panahon. Gusto mo bigyan ka ng malaking cheque pero hindi mo naman binibigyan ng oras. 'Di ba? Talagang niliteral mo yung sideline, niliteral mo yung extra income tuwing extra time mo lang. 'Di ba? Alam niyo po yung reason, lahat po ng mga top mentors, bakit po sila successful? 'Di ba? Kahit sabihin natin part-time pa lang, walang pong problema. Hindi ko sinasabing kailangan maging obligado na maging full-time ka. But if you do, of course, makakatulong 'yan. Pero hindi kinakailangan agad ha. Okay, hindi kinakailangan. Pero kung may oras ka, let's say, ako ano yan eh, I train my people, parang psychological, may ano yan, may switch on, switch off dito, di ba? So, kunwari, parang ganyan, before nyo po ako pinakilala, naka-off cam po ako. Nung pinakilala na po ako, tumunog po yung aking intro music. Ayan, ay hinawakan ko po yung bato ko. Kasi nandyan yung ano ko eh, nandyan yung kunwari kong on and off switch. 'Di ba? Kasi ang AJ Leo, ang AJ Leo in reality mahiyain. Ang AJ Leo hindi magaling. I'm not saying na magaling ako ngayon, pero pag tinawag po ang isang El Magnifico, kahit hindi ako magaling, kailangan kong maging magaling. Kahit na mahina ako, kailangan kong maging malakas para sa organisasyon ko. Alam mo 'yon? So, parang you can train yourself do that, no? Parang may switch on, switch off ka. Kunwari, labas mo sa trabaho, 8 to 5. Paglabas ng trabaho, magmamadali ka. Pak! Di ba? Doon sa banting clock. Paglabas mo, 5:01. Switch on. I am worldwide. Agent of Hope. Activated. Di ba? Ang tanong, after mo sa trabaho o after mo doon sa ibang ginagawa mo, ano na ngayon yung commitment at effort na binibigay mo dito sa IM? Kasi baka yung iba, nagtingin ka palagi sa resulta ng iba. Nakatingin ka pa sa resulta ni Mentor. Aba, si Mentor TJ, ang lalaki na naman ng cheque. Grabe. Syempre, nagtatrabaho si Mentor eh. So, ang tanong, ikaw, ano yung input mo? Bago tayo maghanap ng output, ilan na ba yung napresentan mo? Ilan na ba yung na-approach mo? 'Di ba? Kung ikaw naman meron ka ng team at your own pace, at your own right, ilan na ba yung tinuturuan mo? Ilan na ba yung ginagather mo?
'Di ba? So, although ingat din ha, kasi iba naman diyan natatrap eh. Ang tawag ko diyan, management trap. 'Di ba? Minsan pakiramdam niya dahil may mga members na siya, downlines na siya, so para siyang naging manager. Minamanage na lang niya yung mga members niya. Pero siya mismo hindi niya na ginagawa yung part. Guys, doon po yung madalas na nagiging trap ng isang baguhan sa ganitong negosyo. So as early as now, sinasabi ko po sa inyo, you need to do your part. No? So gawin po natin. So paano mo gusto magkaresulta kung wala kang consistent na action? So, kailangan day in, day out. Wag na po kayong lumayo, wag na kayong tumingin kung kani-kanino, kay Mentor TJ lang. Kami nga po lalo na po yung mga members ko ng mga kababaihan, kay Mentor TJ at Mentor Ian nyo lang po nakatingin, di ba? So, kaya yan, tingin lang po kayo lagi sa kanya. Alright? So, actually, ito na lang po, no? This is my gift to you. So, sabi kasi ni Mentor TJ, sige, share ka lang kung paano mo ginawa, ano yung mga activity nyo as a team. So, this is my, sabi natin, parang framework sa team po namin. The name of my team is Asgardians. And sa Asgardians, meron akong tinatawag na Quadro Alas or 4 Aces. And this is my framework, no? Ang lagi kong tinuturo sa bawat member po namin, itong apat na bagay. Ano po ito? Ito po yung mindset, culture, system, and program. Lagi ko pong inuuna na baguhin at ayusin sa bawat nakakasama po namin is ayusin po yung mindset. Because this is the foundation of ng every builder. No, hindi ka pwedeng magiging magaling na builder na yung mindset mo mahina, hindi pang long term, hindi leadership mindset. No? So from being a seller to being a leader. 'Di ba sa IM 90% user, okay 'yan. 9% seller, okay 'yan. But if you decide to do the 1%, 'di ba kasi nandun yung pera, nandun yung pag-asenso, nandun yung supercar, nandun yung house and lot, nandun yung million-million na kita. 'Di ba? So you need to have that fine mindset. 'Di ba? Framework properly. So ano yung mga key points? Number one, syempre, believe in the product, believe in yourself, believe in the opportunity. 'Di ba? You act as you own this business. 'Di ba? Act like a business owner. Hindi yung basta, kaya nga sabi ko kanina, may psychological effect na, okay, sige, nagtatrabaho ka bilang empleyado or kung ano man yung pinagkakabalahan po ninyo, kung meron man, aside kay IM, after that, may switch on ka na, switch off mo na yon, switch on mo na, negosyante ka na, agent of hope ka na. Ano naman yung gagawin mo ngayon bilang agent of hope? You treat this business as your business as well. Kaya ako po, very sensitive ako sa ganyan eh. Kunwari, sa opisina, ayoko na nagkakalat. 'Di ba? Pinagsasabihan ko yung team ko kapag kahit yung balat ng candy pag naiwan sa upuan, sinisita ko. Hindi sa pagiging stricto, pero ganun ko pinapahalagahan yung opisina kasi I treat it as my own. Negosyo ko yun eh, opisina ko yun eh. Tapos dudumihan mo. Or minsan, 'di ba, may ugali tayo, sasandal tayo sa pader, tapos yung paa natin isasandal natin, nadudumihan. 'Di ba? So, nagiging dugyot yung office pagka ganun eh. So, I hope no, kayo ganun din po tayo na ituring po natin yung ating kumpanya, ang ating negosyo na sariling atin. Pangalagaan po natin. 'Di ba? So, detach from short-term result. Kaya maraming iba naiinip agad kasi ang thinking niya short-term. Kung ang thinking mo dito long-term business, 'di ba? Look at Mentor TJ. 'Di ba? Ilang taon yung ginugol niya. So talagang hindi madali. Mentor TJ yan eh. 'Di ba? Pero kung ito yung nag-aantay sa yung resulta, Diamond Mentor, 800,000 income potential per week. Bakit hindi mo tsatsagain? Bakit hindi mo pagsisikapan? Tama? 'Di ba? I train my people to be ready. Binibigyan ko sila ng tinatawag na C-part. Meron akong tinatawag na C-part, advanced C-part. So, hinahanda rin namin sila na of course, we are not living in a perfect world. May mga rejections, marami magsasabi ng no. Kailangan ihanda sila. So, isa yan sa mga tinuturo po namin. At the same time, culture. Dito po ako nagtatagal. Sa culture, ito po yung character building. Dito po namin talagang inaayos. Maayos na yung pag-iisip. Yung susunod naman, yung pag-uugali. 'Di ba? So, yung iba kasi ang tinuturo kagad skills, paano mag-invite, paano mag-present, paano humawak ng grupo. Ako po, this is just me, no? Guys, tabi-tabi po ha, bubusin na lang po ako. Again, i-treat nyo lang po ito na para kayong kumain ng isda, ha? Kunin nyo lang po yung laman, sa tingin niyo mapapakinabangan po ninyo. Yung sa tingin po ninyo hindi nyo mapapakinabangan, tinik, tapon nyo lang po, okay? So, pero ako lang po, sa paniniwala ko, yung ability kasi darating yan kung magiging available ka. Kung aayusin mo yung character mo, ayusin mo attitude mo, eventually matututunan at gagaling ka rin sa mga bagay-bagay. Pero kailangan mo munang ayusin yung sarili mo.
Isa sa mga bagay na up to this day, 20 years ago, naalala ko pa at nasa deeper core memory ko po, sobrang negative ng mother ko sa ganitong negosyo, no? So, sobrang negative ng mother ko. Pero there is one time na nagkaroon po kami ng senaryo sa bahay na meron siyang binitawang salita sa akin na hanggang ngayon tumatak sa akin. Hindi niyo po kasi naitatanong, ako po yung, tatlo kami magkakapatid, gaya na pinakita ko sa picture, ako po yung pinakamagulo sa amin, ako po yung black sheep sa family. Hindi na lang halata kasi maputi po ako. Sa lahat ng black sheep, ako po yung maputi, no? Pero ako po yung pinakapasaway, pinakamagulo. 'Di ba? Kaya nung ako po ginagawa ko, sabi ng magulang ko, ano ba yan? Kaysa tumulong ka sa bahay, tumulong ka sa pagkakitaan, 'di ba? Hirap na nga ako sa bahay, 'di ba? Yan pa ginagawa mo, umuwi ka ng late, ng madaling araw, 'di ba? Kasi ganun dati, ganung araw, ganun eh. 'Di ba? Baliw-baliwan, alam mo 'yon. Pero there was a time nung nagkaroon na nga kami ng mga struggle sa family kasi sanay ako na medyo may mga kasambahay kami, unti-unti nawala yun, nagkaroon kami na kanya-kanyang toka. Ang naging toka ko po sa bahay ay tagalaba at tagasampay. Ayan, yan po ang naging toka ko. Kaya hanggang ngayon, hanggang sa nagkaroon ako ng asawa at pamilya, yan din po ay ako, I found peace in doing those things, no? Kaya aminado po akong isang tiga-sin, tiga-sampay at tigalaba. Okay, so nung nagsasampay po ako nung binata pa po ako, nung medyo bago pa ako sa ganitong industriya, nagsasampay po ako naglalaba. Guys, hindi ako nagiging melodramatic ha. Hindi naman ako naglalaban ng lalaba-laba ganyan. May washing machine naman kami. Pero yung sobrang dumi, minsan pag puti, may konting mancha, syempre kukusutin mo yun bago mo lagay sa washing machine, di ba? Kukula-kula ka muna dyan, o kaya babad mo muna sa sabon tsaka sa Sunrox yan, depende kung puti o di color. Di ba? O bago mo i-washing machine. Kasi pag washing machine lang, di matanggal, di ba? So, marunong po ako maglaba, ha? Huwag niyo akong hamunin. Baka mas maputi pa ako maglaba sa inyo. Ayan, so, balik tayo. Nung tapos na ako maglaba, nagsasampay ako. Tapos, normally, hindi naman ako tinutulungan ng nanay ko maglaba or magsampay. Kasi trabaho ko nga yun, may kanya-kanya kaming trabaho. So, pero, at that moment, tinulungan ako ng nanay ko magsampay. Tapos, sabi niya, "Jo, anak, alam mo, tingin ko, mukhang tama yung ginagawa mo," sabi sa akin. Sabi ko, "Ha? Bakit naman, ma?" Eh, nung time na yun, wala pa akong malaking kita. Wala pa akong malaking naiabot sa magulang ko. 'Di ba? Wala pa akong malaking-malaking cheque. Wala pa akong resulta, walang kotse. Nagko-commute pa rin ako nung time na yun. Pero alam sabi niya, tingin ko mukhang tama yung desisyon mo. Kasi nakita ko na nagkaroon ng direksyon yung buhay mo. Let that sink in first. Ulitin ko ha, sabi ng nanay ko sa akin, no, para makita niyo, ma-picture out niyo ako, bulakbol, magulo. As in, alam mo gaano ako kabulakbol ng bata? Yung high school ako, elementary, pag tumunog yung telepono namin sa tindahan sa bahay, mga hapon, kring, alam na kagad ng magulang ko. It's either guidance counselor yan o kaya principal office. Ganun po ako kagulo ng bata. Siguro it shows naman no, sa itsura. 'Di ba? Kaya nga hindi makapaniwala yung magulang ko nakapasa ako ng Lasal eh. 'Di ba? Ikaw nakapasa ka ng Lasal, 'di ba? Alam niyo ba na ano, hindi pa muntik pa ako hindi makapasok kasi kailangan maganda yung grado ko, baksak yung kandak ko. Kaya kailangan ko ng ano, recommendation sa principal, ayaw pa ako bigyan. So anyway, so kaya hanggang ngayon bit ko 'yun. 'Di ba na grabe no, nakita ng magulang ko 'yun na may nagbago sa akin. So ganun ko pinapahalagahan yung culture, yung character building. 'Di ba? Team first mindset, collaboration over competition. Isa rin 'yan sa naging advice sa akin ni Press when starting here with IM na AJ, mababait ang tao sa IM. Walang gulo dito, walang away-away, tulong-tulong. And it shows nakikita ko rin because ganun po yung BODs natin, di ba? Ganun nga tayo pinalaki. So, nandyan na rin syempre yung communication, di ba? And coordination, napakalaking bagay po niyan. So, ganun din po kayo. For example, ang Team Victory. Pag sinabing Team Victory, paano nyo ba gusto makilala? Ano bang kultura ng Team Victory? Di ba? So, ano ba ang pinagmamalaki ng Team Victory? Okay? So, number three, sa aming four aces, ito yung tinatawag ko ng sistema. System. Ano bang sistema ng team? Ano ba yung tinuturo mo sa organization? 'Di ba? For example, kayo po, meron kayong, I believe, every Wednesday, meron kayong millionaire mentorship. And aside from that, marami pa pong mga sistema na pinapagawa si Mentor TJ. So, ayan, 'di ba? Orientation, ano ba yung mga tool-based na pwedeng magawa for duplication process? 'Di ba? O kaya mga presentation flow, or minsan nagkakaroon kayo ng mga techniques kung paano nyo tinuturo, mga strategies, ano ba sistema. So tinuturo, yan po yung isa sa ini-impart ko po sa organization. And lastly,
the program. Ano ba yung mga programa na pwede nating gawin para mas mapabilis yung pag-angat natin? Okay? So, yan, 'di ba? May mga strategic kang personal goal or team goals, 'di ba? So, tapos kayo din as a team, paano rin ba kayo nagtutulong-tulong? Paano ba natin ginagawa yan? Ito, kami po, like ngayon, matatapos na po yung July, 'di ba? So, kami po sa back office po namin, meron na po as early as now, inaayos na po namin yung calendar for August. 'Di ba? Kung kaya namin tapusin yung calendar for the whole year ng 2025, tatapusin namin hangga't maaari, 'di ba? Kasi importante na merong systematic yung galaw yung team, no? So, yan. Tapos, ano pa mga programs? Let's say ito, very basic naman to, personal program, 555. 'Di ba? Everyday, reach out ka. Si Mentor TJ nga, tinuturo sa amin, tinuturo sa atin, 10-10, 'di ba? O 30-30. Naalala ko, nag-share sa amin. Grabe, sabi ko, kaya pala si Mentor TJ, Diamond. Hindi kami makahabol kasi ang tinuturo namin, 555 siya, 30-30, 10-10. No wonder, bakit Diamond siya? 'Di ba? So, kailangan kasi bago mo talagang hindi lang basta ini-aspire natin, ang okay, guys, ganito ah. Sa team namin, meron akong tinatawag na C-part. Okay, meron akong advanced C-part, actual C-part, hardest C-part. So, ano yung advanced C-part? Ito yung mga tinuturo ng mga mentors. Madalas kasi nakikita natin sa mga mentors yung advanced C-part na yung resulta na nila, yung mga bagay na meron na sila. Pero ang tanong, nakita po ba natin nung panahon kung paano nila ginawa yun? Baka kasi ang nakikita nyo kay Mentor TJ, yung Mentor TJ na Diamond Mentor na. Yung Mentor TJ na Training Director na. Pero subukan yung tanungin, kausapin, kung paano siya nagsimula, ano yung mga ginagawa niya araw-araw, baka hindi na yan umuwi sa kanila. Baka araw-araw, nasa labas na yan. 'Di ba? Baka hindi niya na makita yung asawa niya siguro. Nung mga panahon na yun, tinatrabaho talaga niya ng husto. Kasi kung gusto mong ma-achieve yung mga bagay na na-achieve niya, hindi natin pwedeng gawin yung ginagawa niya ngayon. Kailangan gawin natin kung ano yung ginagawa niya mula dati, hago niya narating po ito. Naintindihan po ba? So, yun lang naman po, no? I hope I was able to impart something and I want to end by sharing this one. 'Di ba? Kailangan po natin importante to show up. Kaya nga, ang unang-una, actually, doon sa 4 Aces, yung up na Ayono, sa culture namin yan. Ang unang-unang culture na dapat nating ituro sa team, for me, sa team po namin, up na Ayono. Always present, never absent. Always online, never offline. Always show up. Show up for your team, show up for your people, show up for your family, show up for your dreams. Show up for your dreams and show up for your team. Because the moment you move, the momentum begins. Maraming salamat po. Thank you very much. I hope I was able to impart something. Thank you very much, Team Victory, Mentor TJ. Salamat sa iyo. Alright, maraming salamat, Mentor AJ Liao. Ayan, magnifico. Okay lang ba mga mentors? Dagsaan natin ng maraming thank you ang ating guest speaker tonight na si Mentor AJ, no? Mentor AJ, tama ba? Mentor El Magnifico. Yun, grabe. Ayan, i-comment nyo po dyan mga mentors, no? Yung gratitude message natin sa mentors natin. Ayan, di ba? So, syempre mga mentors, sobrang ibang level yung training eh. Di ba? Talagang nag-refresh sa akin lahat. Although yung iba, talaga grabe mga mentors. No? Sobrang solid yung training ngayon. At for sure, mentors, ikaw, napapalakpak yung iba. Talagang nakita ko sa mga mata nila, talagang ibang exciting talaga mga mentors. So, syempre mga mentors, hindi naman ako papayag na walang insight ngayong araw na to, no? Base sa alam mo yun? Base sa binahagi ni Mentor AJ sa napakaganda niyang training. Okay, okay lang bang tawagin natin si Mentor Kel sa Insight? Ayan, Mentor Kel, nandiyan pa po ba kayo? Hello po. Amazing morning, Mentor Kel. Ayan, no? Habang inaantay natin si Mentor Kel, mga mentors, ayan. So, pwede siguro magtanong, no? Possible mga to quiz, mga dalawang tanong. Habang inaantay natin yung mag-insight na kukuha tayo ng insight. So, pwede din magtanong mga mentors, no? Wow, grabe, ang daming nag-thank you. Na even si Mentor TJ, nag-comment talaga, no? Imagine, no, habang si Mentor TJ nagda-drive, pero nagko-comment pa rin siya. So, ganun talaga mga mentors. No, kailangan talaga. Okay. Ayan, so congrats. Maraming salamat. Grabe, no? Mentor AJ, maraming salamat sa time, no? So, anyway, mga mentors, sino pa man yung mga mentors dito na pwede nating i-call out? Ayan si Mentor,
Ayan. Naghahanap ako ng mga mentors na pwede nating hinga ng insight. Okay? So habang nagbabasa ako ng comment mga mentors, pwede nyo rin i-prefer, okay, yung mga pwede nyong itanong. Kung ano yung pwede nyong itanong na makakatulong sa network na, no, sa negosyo na ginagawa natin dito. Ayan, okay mga mentors, pwede po kayong magtanong mga mentors ha. Huwag po kayo mahiya. Habang inaantay natin yung tanong, habang inaantay natin yung iba nating mga mentors, mentor AJ, no, meron kaming konting sorpresa. Meron kaming munting regalo sa'yo, mentor AJ. Ayan. Okay lang po ba, Master Technical? Basahin natin. Okay lang po bang i-plug natin ang munting regalo natin kay mentor AJ? Ayun! Ayan. Hello, ayan. Good morning, good morning, good morning. So, Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Alan Joseph Leao. In grateful recognition for generously sharing his wisdom as a special guest speaker of Team Victory Millionaire Mentorship. Given this 23rd day of July 2025. Di ba? So ayun, palakpakan ulit natin si Mentor Thank you Alan, guys. Mentor Thank you Alan guys. Joseph. Grabe. So ayun, Mentor, meron ditong nagtanong, Mentor, no, from Mentor Carl Tamayaw. Sabi niya dito, Mentor AJ, how do you prevent attrition caused by new companies popping up? Alright, magandang tanong yan. Attrition, no? Ayun lang, tinawanan. Tatawanan ko lang yung attrition. Hindi, joke lang. Okay, alam niyo po, yung attrition, isa yan sa mga bagay na talagang kasama sa negosyo, whether you like it or not. Real talk tayo. Kasi hindi mo control talaga lahat ng isip. Kaya nga sabi ko sa organization, only focus those people na magsasubmit. Kung tulungan ang mga taong magpapasakop. Yung mga hindi, definitely, medyo out of reach talaga yan. Ako, ang mentalidad ko kasi dyan, I never beg for your commitment or loyalty to me. I never beg. Kung yung tao umalis, nag-decide na kung saan man siya pumunta, para sa akin, hindi ko masyado hinahabol yung ganun. Kasi bakit? Ang paniniwala ko, in the first place, never siya naging akin. Kasi kung akin siya, o naniniwala siya doon sa programa, suporta, at sistema ng organization, nandun lang siya nakatingin, nandun lang siya sa kumpanya, nandun lang siya sa sistema. Kaya nga ako, napakaswerte po natin na napakaganda ng company po natin. But aside from the company, I always make sure na what I can offer din sa kanya. Bukod sa kumpanya, okay, ang ganda ng kumpanya ko. Ganito, meron kasi ako tinatawag na four legs of the horse. I don't know kung narinig nyo na to, no? Pero yung four legs of the horse, yan po yung aming paniniwala na bukod sa maayos na kumpanya, maayos na produkto, pamunuan, 'di ba? BODs, maayos sa pamamalakad ng mga management po natin. Okay, marami tayong mga um, IBCs, mga branches, mga ganyan. Produkto, ang gaganda ng produkto natin, fast, consumable, effective, proven products. Compensation plan, grabe yung compensation, nakakabaliw talaga. But equally important is yung team na sasamahan. Ano ba yung kayang igawin ng team? Yung team ba na to makakatulong sa atin? Ito recently may binubuo kong grupo sa Antipolo, East Side. Karamihan mga mahilig sa basketball. So lagi kong usapin namin puro basketball. Like, okay, ikaw, kunwari, given a chance. Pangarap mo mababunot ka sa PBA o madraft ka sa PBA. Anong team gusto mo mapabilang? Marami dyan, sabihin, Hinebra, San Miguel, Tokentex, mga ganyan, di ba? Bakit? Bakit yun ang mga gusto nila? Kasi yun yung mga malalakas na team. Yun yung mga magagaling na team. Di ba? So ngayon tayo, na nabibuild ka na organization, what can you also offer sa tao? Kasi pag nakikitaan niya yan, you give value, nakikitaan nila na meron kang programa, hindi yan basta-basta aalis o hindi yan basta-basta titingin. But if may mga taong ganon, hindi maiwasan, let them be. Ako ganun po ginagawa ko. Pero to answer your question, paano pine-prevent? Yun, inaayos ko yung programa ko, sistema ko na may offer ko sa organization. Kasi hanggat nasa loob ng pamunuan ko yan, naniniwala ako na hindi yan titingon, hindi yan lilingon sa iba. Kasi binibigay ko naman yung maayos. Pero the moment na lumingon yan, it's either dalawang bagay. It's either hindi na siya naniniwala sa cause na pinaglalaban ko or I'm lacking off, 'di ba? Kailangan ko ring medyo galingan, mag-step up sa leadership ko.
or alam mo yun, o baka yung tao din talaga may concern. So, yun yung mga bagay na kailangan mong tignan, aralin, at i-improve din sa sarili natin. So, yan, Mens, I hope I was able to impart something or answer your question. Grabe, grabe. Palakpakan ulit natin si Mentor AJ, no? Mentor AJ, grabe. Ibang klase talaga. Sabi nga, pagka na-attrition, tawanan mo lang. No? Tawanan mo lang. Hayaan mo sila. Di ba? Lalo na nakita natin mga mentors sa I Am Worldwide talagang ibang level. No? Mens, Kasi, dagdag ko lang, no? yes po, Mens. Sorry to cut you. Ito lang, actually, recently ngayon lang, no? Ngayon lang, meron akong isang bagong direct na leader ko, no? Saglit lang kami nagsama, siguro mga dalawa, tatlo, isang buwan. Tapos after which, ngayon wala na sa organization ko. Hindi ko na para ikwento ng buo, pero sa malalalim na sa ganitong negosyo industriya, marami siyang mga hinahanap na walang ganun sa IM eh. At ako personally, hindi ako ganun magpatakbo at mapalakad ng organisasyon. Alam mo yun, mga kung ano hingi dito, hingi ganyan. Anyway, pero lahat ng organization na meron siya, lahat nasa akin. So, anong point ko? To answer question din ni Men's Carl, dati kasi nung araw, ang turo ng mga mentors ng mga uplines, di ba ikaw to, upline ka. Meron kang mga general, mga leaders ka, general. Sila yung madalas mong kausap, yung mga core group mo, di ba? Dati ganun lang eh. Kaya yung down the line, hindi mo sigurado kung ikaw as mentor, as leader, nakakarating ba yung mensahe mo sa ilalim. Hindi mo nga alam kung yung mga tinuturo mo nakakadating na sa ilalim. Baka mamaya sa ilalim, di mo na alam kung ano-ano na tinuturo. Dati kasi ganun. 'Di ba? Ang pinaka binibigay lang ng pansin, apple of the eye ng mga mentor uplines, yung core niya. Ako po, several years ago, nung inayos ko na rin po yan, nung gumawa din po ako ng sariling program, ang ganun din po yung pamamalakad ko dito, I go down sa mga ilalim. Binibigyan ko ng halaga, hindi lang yung core, lagi kong binibigyan ng halaga yung bago. Kasi yung bago, yan yung lifeblood eh. Yan yung lagi magpo-produce eh. Yan yung lagi mag-i-invite. Yan yung laging gigil na magdala ng tao. So, ako as leader, umiilalim ako lagi, umiilalim ako lagi, umiilalim ako lagi. I really take time to know those people, mga bago. So, in that manner, may mga bagay man mawala kasi meron at meron talaga mawawala, whether you like it or not. Hindi talaga lahat ng taong kasama mo ngayon is habang buhay mong kasama. 'Di ba? I hate to bring it up to you, pero kailangan mo matanggap 'yun. 'Di ba? Hindi mo lang baka nga yung mga katabi mo dito susunod, hindi mo nakatabi, 'di ba? But I do hope hindi. I do hope dumami kayo ng 10 pa, higit pa, daang-daang pa, libo-libo pa. Pero you need to accept the fact na may mga tao talaga na hindi nakalinya para sa iyo. At ginagamitin lang siya para makilala mo pa yung ibang tao. Example, yung sinasabi ko sa inyong tao, na ilang linggo ko lang nakasama, tapos wala na. Pero down the line, hawak ko yung organisasyon niya. Yun yung nakikita ko nilang dahilan na ba't kami nag-cruise ang landas namin para makilala ko yung mga taong itong na tinutulungan, sinusuportahan ko ngayon. So, ganun po siya. Okay, so may follow-up question. Nakita ko dito. Ano to, up to how many levels do you go down, Mens? Hindi ko binibilang eh. Basta bago. Kumbaga, I see to it na lalo pang mga bago, lalo pag part ng team natin, kinikilala ko sila. Okay, ganito guys, I'll tell you a secret na ginagawa namin sa team. Sa team namin, meron kami parang general community. Lahat ng members nandyan. Tapos meron akong parang upper level or siguro pag iba-browse niyo yung yung page ko, lagi meron ako doong tinatawag na Elite Squadron. So yung Elite Squadron, it's an exclusive community namin. So kung sino yung part na nandun yung mata ko. Okay? So ulitin ko Carla, meron akong generic general community. Nandiyon lahat, as in lahat, everybody's welcome. Pero tapos meron akong exclusive community na kung sino yung nandun, ibig sabihin ito yung mga taong committed, ito yung mga taong seryoso, nandun yung mata ko. Sila talaga yung binibigyan ko ng pansin. So yun. Yeah, the floor is yours once again, Mens Joffrey. Wow, grabe, no? Talagang nakaka-relate din, nakakaano talaga yung sinabi ni Mentor AJ, no? Na hindi lang talaga mag-focus sa core kasi yung core build na yun eh. So ngayon yung, di ba? Ang core leaders kasi mga mentors build na yan. So, hanap tayo sa ilalim. Posibleng yung core mo, may nasungkit na isa, tapos may nakasungkit, tapos yun pala yung isa sa magpakaputok ng grupo mo. Di ba? Hindi natin masasabi eh. Di ba? So, ganun siya mga mentors. Kaya, iano natin, wag nating hayaan na yung mga down the lines natin, yung mga newbies, no?
Kasi hindi mo malalaman na yung nasa ilaliman mo, pag na-mentoran mo yan at pag tinutukan mo yan, yan pala yung kaisa-isang magbukas ng branch sa Africa. 'Di ba? Yan pala yung kaisa-isang magbukas ng branch sa ibang bansa. Hindi natin masasabi eh. So ayun mga mentors, wala naman ang mga questions pa, no? Ayan, may mga pwede pang humabol ng questions. Kunin na natin yung privilege, no? Habang nandito pa si Mentor Magnifico, si Mentor AJ. Kasi mga mentors, wag pong mahiyang magtanong, no? Kasi si Mentor AJ po sa mga hindi po nakakaalam, no, sa mga hindi po nakakaparinig nang inintro ko sa 20 years of experience sa ganitong klaseng network industry. So possible may mga alam ang mga mentors natin na hindi niya alam, so may alam si Mentor AJ na hindi alam ng mga mentors natin. So pwede tayo magtanong mga mentors. Pwede niyong i-comment, no? Maraming mga tanong eh kung anong pwedeng itanong. So may mga mentors habang nag-aantay ako ng mga tanong. So may babasahin lang muna ako mga mentors. Nag-direct message sa akin. Yun. Ayan. Okay. So may mga follow-up questions pa ba mga mens? Ayan. So kung wala na pong mga follow-up question mga mens, okay lang po ba na lahat po ay inayayahan ko pong mag-open cam para sa picture po natin muna, no? Together with Mentor AJ. Ay, how do you daw po, paano daw po maging kayo mentor? Sabi ng Mentor TJ. Ayun. Stay motivated. Yun. Yan o, si Mentor TJ, oh. Di ba? So, kung gaano tayo ka-bless ngayon, mga mentor. Ako may tanong kay Mentor TJ eh. How to be you? Di ba? Dapat Yun. ganun eh, no? Paano maging gwapo katulad ni Mentor TJ? Di ba? Grabe yung billboard ng ng mga members ko eh. Ang nandong billboard na yung mukha ni Mentor TJ. Grabe, sabi ko, huy, may pamilya na yan. Okay. How to be stay motivated at paano magigil? To answer your question directly, alam niyo yung motivation kasi per se, marami tayong mga quotes dyan. Type mo lang sa Google, ChatGPT, di ba? YouTube, motivation, daming lalabas yan. But at the end of the day, bakit ang daming motivation? Bakit ang daming motivation? Videos, quotes, or anecdotes, or kung ano man. Bakit? Kasi alam ng tao na yung motivation, it's a superficial feeling na nauubos at nawawala. Kaya lagi ang tao, laging nire-renew yung motivation. Di ba sabi nga dyan, parang pagtututbrush, pagliligo, it should be done daily. Kasi ang motivation, it is based on feeling. It is based on excited ka, hyped up ka. And tell it to you frankly, there will be those days and times na you feel tired, you will be unmotivated, pero guys, once na leader ka, once na may grupo ka, may mga tao kang kaharap, hindi ka kasi pwedeng pakitaan ng panghihinaan. Bakit? Kasi ang tao nakatingin sa'yo. So, ako, yun nga, yun yung sekreto ko. Meron akong imaginary switch dito. Yan. So, kanina, nung inintroduce ako ni Mentor Joffrey, di ba, nung piniplay niya yung sound, nakaganito na ako nito, dito sa upuan ko. Tapos, dito na ako. Okay, switch on. Ganun ako, 'di ba? So, kumbaga meron akong ganung klase ng parang niloloko, hindi ko naman niloloko yung sarili ko, but it helps me, no? And at the same time, to answer you directly, I always go back to the reason why I started in this kind of business in the first place. I always go back to my big why. Lalo na ngayon, paano mo mababalikan yung big why mo? Eh wala na nga yung papa mo, 'di ba? Yun nga yung naging rason bakit mo ginagawa tong negosyo. Totoo na yung papa ko yung naging dahilan kung bakit ako napunta o nagsumikap sa ganitong negosyo. But right now, iba na rin ang buhay ko eh. I do have my own family. I have my one and only lovely wife. I have 3 kids. At yung dalawa ko pong anak ay diagnosed ng autism. Alam niyo po, kwento ko sa inyo to bago ako nag-IM Worldwide. Um, Sobrang nawalan din ako ng pag-asa. Aminin ko sa inyo, hindi ako mahihiyang magsabi. There was a point na I feel so lost. I doubted myself if ever I can still do it. I doubted my capabilities. I feel unwanted. I feel so worthless. No? Kaya nga ang pangalan ng organization ko as Guardians. Bakit? Nung nag-iisip ako ng pangalan for my team, ang lagi ko naiisip, no, nung naghahanap ako ng mga salita sa libro ng mga libro, ang lumalabas doon worthy.
Tapos, ayun ang gusto kong pangalanan, worthy. Eh, wala naman, pangat naman kung team worthy, di ba? Parang nakokornihan ako. So, anong pwede mag-represent sa akin? Bakit siya Asgard? Ano bang pwede mag-represent ng worthy? Tapos naalala ko, mahilig kasi ako manood ng pelikula, di ba? Ng mga Marvel. So, alam niyo po yung unang pelikula ni Thor, di ba? Nung binigay ni Odin, yung tatay, yung hammer kay Thor, binulungan niya, di ba? Sabi niya, only the worthy can possess the power of Asgard. Tapos yun nga, binigay niya kay Thor. So, hindi naman din pwedeng, Team Thor. Ang pangit, ang bantot. Tsaka hindi naman mahaba buhok ko. Pero, taga-samba sila Thor, taga-samba sila Odin, taga-Asgard. That's why Asgardians was born. So anyway, yun yung isa sa mga rason. Now, going back to sa sinasabi ko, going back to my big why, hindi natatapos doon eh. Kasi ngayon, may have my family. Yung mga anak ko, they're undergoing therapy. Minsan kami mag-asawa, nag-uusap kami, personal level. Sabi ko, yung anak natin, tuloy pa ba natin yan? Kasi parang wala akong nakikitang progress. Kasi ganun sa therapy, di ba? Parang hindi ko makita. Lagi akong wala sa bahay, lagi akong nasa labas. So, hindi ko alam. Wife ko yung nag-aasikaso sa mga bata talaga. I salute my wife to doing that. Pero one time, naligo ako. So, nung naligo ako, after ko maligo, paglabas ko ng CR namin, nakita ko yung isang anak ko na may autism. Tapos, she was really trying very hard. No? Tapos, meron siya parang mga blocks ng ABC, sabi niya doon, A, B, kasi ano siya, non-verbal siya eh. Z, D. Guys, off the record lang excuse lang po Pero putang, grabe talaga. Para akong sinampal ng katotohanan. Sabi niya, takte ka, susuko ka, 'di ba? Susuko ka, pinanghihinaan ka ng loob. Eh yung anak mo lumalaban. Alam mo nung araw na yun kinilabutan ako talaga. Sabi ko sa sarili ko, Lord, thank you ah. Pinaalalahanan mo ko ulit kung bakit ko ba ginagawa to at kung bakit ko kailangan patuloy na gawin to. It's because of those people. Kaya nga ang battle cry namin sa team, para sa mga taong naniwala, para sa mga taong patuloy na naniniwala, para sa pangarap at para sa pamilya. Yun yung battle cry ng team namin. So, yun lang, Mentor TJ. Grabe mga mentors, no? Ibang klase. Talagang dun mo makikita sa isang tao eh, no? Kaya always know your why mga mentor. No, hindi mo to ginagawa ang negosyo na gusto mo lang kumita ng pera, no? To tell you honestly mga mentor, eto, nandito ako sa IAM Worldwide, no? Kumbaga, ano to eh, sabi nga sa nung event namin, this is our last dance. Kasi mga mentor, kung bakit nandito kami, hindi lang naman dahil sa gusto namin maging successful financial, di ba? Kundi yung magkaroon ng time and financial freedom sa family at the same time sa mga taong magtitiwala sa atin dito sa organization natin. 'Di ba? Team victory. 'Di ba? Sobrang ganda nun, lalim nun. Lalo na kung ikaw aspiring mother ka na let's say sabihin natin single mother ka, mas kailangan mo tong gawin. Lalo na sa mga kabataan ngayon na katulad ko, no, na nandyan pa yung parents nila, mas kailangan natin tong gawin. Lalo na kung may pamilya ka pa ngayon, mas kailangan natin tong gawin. No? Huwag mo sabihin na kontento ka na. Oo, kontento ka na in yourself, but yung family mo, kontento na ba? Yung anak mo, kontento na ba? Masaya ba sila sa kung anong meron sila? Hindi. Kaya nandito si IAM, nandito yung grupo, para pagtulungan natin. Di ba? Sabi nga ni Mentor, ay, amazing morning, mens. Ang dami po dito autism ng mga bago. Di ba? Kaya mga mentors, no? Palakpakan natin ang bawat isa sa inyo. Bakit? Imagine, maulan ng panahon, alam ko bawat isa sa inyo nabahaan, alam ko bawat isa sa inyo sobrang lakas ng ulan, pero yung presensya ninyo na gustong pakinggan, no? Ang training ni Mentor AJ yun. Grabe yun. Ibang level yun. Kaya pwede bang palakpakan nyo yung sarili ng mga mentors kasi nandito kayo ngayon. Ang daming natutunan eh. Imbis na itulog mo na, imagine alas 9 na eh. Yung iba, naghihilik na habang ikaw, ang dami mo pang learnings na natutunan. Di ba? Nagigets mo ba yun? Yung iba humihilik na tapos ikaw, ang dami mong natutunan ngayon. Kaya you are so very blessed. Kaya mga mentors, wag nating pagsawaan ng ganitong klaseng training kasi I always believe training is the backbone of network marketing. Pag walang training, no? Hindi ka nag-invest ng knowledge mo,
hindi mo ma-delegate, hindi mo ma-delegate kung ano yung pwede mong ituro sa mga taong maniniwala. So, hindi naman pwedeng sabihin mo sa kanila na, sige, humataw ka lang. Tapos ikaw natutulog ka. Di ba, walang ganun eh. Kaya importante talaga yung mga training. Katulad sa mga ganito. So ayun, Mentor AJ, maraming salamat, no? Sa full of wisdom. Grabe, nakita ko yung gigil ng mga mukha, oh. Meron tayo dito from Spain, from iba't ibang bansa. Nakita ko sa kanila yung talaga. Grabe. Thank you, Mentor AJ. Ayun, Mentor TJ. Thank you, hello, Mentor TJ. Ayan. Ayan si Mentor TJ natin, the founder of Team Victory. Of course, So, of course. ayan. So, ayun mga mentors. Okay Thank you lang lang po ako. ba? Shoutout ko. Salamat. Biyahe Ayun. kami. Galing sa Hataw. Bye-bye. Ingat. See you later. Ayun. Thank you. So, Thank ayun you, mga ments. Mentor Okay lang AJ po ang from picture Abu tayo mga Dhabi. ments. Yung technical natin, naka-ready na ba? Ayan, Ayun mga mentors, mentors, okay lang po amazing mag-open morning. cam po tayo. Yan, picture po tayo mga mentors. Picture. Ayun. Ayun. So, si Mentor AJ po Abu muna, Dhabi. tsaka yung host po natin, no? Yan, wala po muna mag-chat para wala po matakpan. Ayan, 1, 2, 3, I am sign po. 1, 2, 3, smile. Ayan, tas solo po natin si Mentor AJ. Yan, wait lang po ah. Ayan. Yan, Mentor AJ, smile po. 1, 2, 3. Ayan. So, okay, lahat po tayo mga mentors. See you sa Hong Kong mamaya, mga mentors. See you guys. 1, 2, 3, smile po. Yan, next page po. Yan, 1, 2, 3, smile. Yan, isa pa po mga mentors, yung pinakamasaya. Yan, 1, 2, 3, smile. Ayun, yan. Thank you po, mentors. Thank you guys. God bless. Kita-kits mamaya. Thank you po. Alright. Maraming salamat again, Mentor Magnifico, no? AJ Leao, no? Pwede nyo pong i-add sa Facebook, no? Sa mga mentors natin na busy ngayon, pwede nyo po siyang i-direct message, magpasalamat po tayo doon. Makikita po yan ni Mentor AJ po doon. Facebook po niya and AJ Leao. So makikita po natin doon. So, anyways mga mentors, no? Since tapos na yung pictures natin, yung certificates natin. So syempre, hindi naman ako papayag na hindi ko tatawagin ang tao na to. Okay? Kasi for sure, ang tao kasi na to, siya yung nagbibigay ng mga updates sa atin regarding sa company updates, sa Team Victory updates, kasi importante yung mga updates. No? Kaya lalo na kung wala kang masyadong updates, so kailangan mo to. Sa mga ganitong klaseng event natin, kailangan mo pumasok. Ano na ba yung mga kaganapan? Okay? So okay lang bigyan natin ng millions of virtual claps ang ating nag-iisang mentor, Carl Tamaya. Thank you, Mentor. Amazing morning, afternoon, evening. Mentor Carl Tamayo in the house to give you the weekly team announcement for July 23, 2025. Let's get it on. Don't forget, 600 Unilevel points to be part of Project 001. Monday Team Day, IBP at 5 p.m. Training, any type of training na po yan. Hindi na po siya exclusive sa IM5, 7 p.m. See you. Next week, we're going to have the live class, July 30, 2025. We're not going to have millionaire mentorship. Instead, live class. See you, same time, same channel. Free wheels for Network Builder 5. Don't forget 10 Visa stamps, 20 monthly Acai Berry purchases, and 20 monthly Choco Barley purchases. Secure them. And for the 8th-year anniversary of I Am Worldwide Dominate, one person will win 8 million pesos and 8 winners of 800,000 pesos. To claim the reward, you have to bring 10 directs, old or new, to attend the event. Love 3, 3rd-year anniversary of Team Stallions. That will be on August 24, 1 p.m. at Lawang Bato Events Place. Ticket sold at 100 pesos, buy 5 to get the free entrance. For the DigiCard, please watch the video. So ito na po yung mga add-ons po natin sa ating website, sa DigiCard. So nakita nyo na po yung mga training videos, it directly connects to YouTube. Doon sa folders po natin, so may packages, dyan po lahat ng mga packages, even yung mga details niya regarding sa WPC,
If you click image, zoom, lalaki po yan. Yun. Then, we also have yung, nakita nyo na po yan last week, yung products. Diyan po siya. SRP, DP, nakalagay po yan dyan. Unilevel points, sports car, andito rin po. And yung additional to the family is yung testimonies po natin. I have added 40 testimonies. Page 1, 2, 5 po yan. And the good thing about it, mga ments, searchable po siya. Let's say, liver. Kahit na ito pangalan niya, no? LI. So, lalabas yung lipoma, liver cancer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Clickable po siya. Zoomable po siya. Ayan, so sa harapan ko po, full screen ho yan kasi laptop ang gamit ko. Sa inyo po, konti lang nakikita kasi yun, ini-snip ko lang naman yung screen niya. So, yun po. Then, by next week, lalagyan ko na po siya ng IBP presentation na itsura po niya ay scrollable. Ganyan po siya. So, tinetesting ko pa lang po yan sa lagay na yan. Yun po. Thank you. So that's it for the week. Have a great weekend ahead. Stay safe, stay dry. To God be the glory. Hasta la vista, baby. Back to you, Mentor. Thank you. Ayun. Amazing morning. Grabe, no? Maraming salamat, Mentor Carl, sa updates, no? So, ayun mga mentors, kailangan yun yan, ang tanong, nakapag-PMA ka na ba? Nakapag-PMA ka na ba, no? Nakapag-maintenance ka na ba, mga mens? Especially sa mga naghahabol ngayon. So, ayun mga mentors, almost done na rin naman tayo. Ano pa ba yung next na sunod natin? Wait lang, ha? Basahin ko dito kung ano pa yung mga iba. So, pwede nating i-plug. Okay. So, ayan, no, meron tayong live class sa 30. So ayun mga mentor, almost done. Maraming salamat ulit sa lahat. Siyempre, kung nag-start tayo, nag-umpisa tayo sa isang napakaganda, so tatapusin din natin sa isang napakagandang pananampalataya. So ayun, okay lang po bang anyayahan natin dito si Pastora, Mentor, Pastora Perla Paglalunan, ang ating closing prayer for tonight. Ayan, hello Mentor Perla Paglalunan. Hello! Ayan. Amazing morning, everyone. So, sige, let's pray. Grabe, ang ganda ng mga napakinggan natin, no? So, let's close our eyes and bow our head. Yes, God, thank you so much, Panginoon Lord God, sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga mentors na binigay niyo po sa aming Panginoon upang matulungan kami, Father God, kung paano mag-grow sa opportunity na binigay niyo po sa amin, Father God. Salamat sa mga shinare ni Mentor AG. Salamat po sa aming pinaka-grand mentor, TJ, Panginoon Lord God. So, salamat din po sa aming company, Panginoon Lord God, na ang goal is maraming matulungan, maraming mag-grow, maraming mabago ang buhay, Panginoon Lord God. So as agent of hope ng I Am Worldwide, Panginoon Lord God, gamitin niyo pa po kami, Panginoon Lord God. Empower us, enable us, Panginoon Lord God, sa mga taong kailangan pa po naming ma-reach out, Panginoon Lord God. Tulungan niyo po kami na maging pagpapala kami, Father God, sa mga taong kailangan naming tulungan, na ipagkakatiwala niyo din po sa amin, Father God. So, Lord, we declare healing sa bawat isa sa amin. We declare success. We declare, Panginoon Lord God, provision. We declare, Panginoon Lord God, yung skills, yung sabi niyo nga po, Panginoon Lord God, that you will give us ability, Panginoon Lord God, to produce wealth, Father God. So help us, Panginoon Lord God, na lahat ng mga dapat namin gawin, yung task namin, Panginoon Lord God, ay magamit namin ito, Panginoon Lord God, to reach people, Panginoon Lord God. Magamit namin ito, Panginoon Lord God, para mas lalo namin matulungan yung family namin, Panginoon. Salamat, Father God, sa bawat isa na nagbigay ng time. Salamat, Panginoon Lord God, kasi ikaw po, Father God, ang patuloy na magbibigay sa amin ng kalakasan, Father God. So help us na mag-grow ang bawat isa at magamit namin lahat po ng mga natutunan namin today, Father God. So this is all we pray. Everybody say Amen and Amen. Amen. Or Maraming salamat, Pastora Perla Paglalunan. Grabe, no? May mga pastors tayo dito. So,
Anyway mga mentors, this is almost done. Ayan. So mag-thank you tayo sa mga mentors natin.